Hey, welcome back mga paps. Maganda tong content natin ngayon eh. I-analyze natin ang laruan nito ni Andy Hemao ngayong nasa US na siya. All honest review lang ang gagawin ko dito based on my opinion lang ayon sa nakikita ko sa mga videos niya ngayon na inilalabas ni A-Skills Basketball. Syempre, big shoutout at credits kay A-Skills Basketball para sa update na ginagawa niya kay Andy Hemao sa progress nito sa US. At syempre, eto na yun eh. Unahin natin ang height ni Andy. Si Andy ay 6'-footer or 6'1" based sa aking research. Pwede nyo rin naman itama dyan kung ano ba talaga ang tamang height ni Andy. Comment nyo dyan sa baba. Kung sa US ang basehan natin, ang height ni Andy ay pang point guard. Halos kahit niya si Chris Paul, diba? Ang 6'1" or 6 flat na height ay maliit na sa shooting guard para sa NBA. Ang number 1 na titignan natin based sa kanyang height dahil nga siya ay point guard, ang kanyang ball handling at passing ability. Ito, pakita ko sa inyo Alam naman natin yung nasa letran pa si Andy ay matibay itong maghawak ng bola. Kahit nga dito sa US ay nadala niya yung ganitong ability niya. Ayan kita naman, sa forma pa lang ng ball handling ni Andy ay masasabi mong matibay eh. Kita naman kasi talaga sa forma pa lang ng player, malalaman mo na agad kung matigas tong maghawak ng bola. Ito na nga yung mga clips na pinapakita ko kung saan si Andy ang naghahawak ng bola at nagpapacilitate ng laro. So kung ball handling lamang ang usapan, ay check na si Andy dito. Pero syempre, kailangan pa rin ng improvement at progress. Sa passing ability naman niya, ito pakita ko ulit yung mga clips, maayos naman ang passing ability ni Andy. Maganda din ang kanyang basketball IQ, he makes the right play. Dito nga ako natutuwa kasi nung nasa letran pa siya, makikita naman natin na marunong naman talagang pumasa tong bata. Pero based sa mga videos niya dito sa US na nandito na siya, parang nag-mature na tong laro nitong bata Based sa mga ina-upload ni A-Skills Basketball, karamihan sa mga reels na ina-upload niya yung mga pasa ni Andy sa kanyang teammates. Kaya masasabi kong okay na ang passing at ball handling nitong ni Andy. Pero tulad nga na sabi ko, kailangan pa rin ng improvement at progress. Hindi dapat makontento sa kung anong meron ka kahit magaling ka na. Improvement at progress pa din si Stephen Curry nga kahit siya na yung greatest shooter of all time arguably. Nagte-training pa rin yan para maging mas shooter, diba? Ganon kasi talaga dapat. Kahit magaling ka na, improve. Yun talaga ang dapat. So sa shooting naman ni Andy, may shooting din tong batang to kahit naman nasa letran pa to Kita naman na may shooting. Mid-range siya 3 points. Pero ngayon, yung release niya ng bola, compare nyo nandito ba siya sa letran, makikitaan na rin natin ng improvement. Kung player ka, alam mo, magandang shooting form. Etong kay Andy, makikita ko na shooting form pa lang, okay na, swabing-swabe na. Mataas na ang chance na makapasok ito ng bola kada bitaw. Yung mga ganyang shooting form, okay yan, parang Stephen Curry shooting form yan Tapos, ito namang midrange niya, okay na din. Kasi kaya niyan tumira na may bantay kahit may bantay, mahirap gawin yan yung midrange na ganyan. Yung titirahan mo na may bantay, mahirap yan. Pero siya, nagagawa niya na. Pero tulad pa din na sabi ko, improvement, practice, kailangan hindi ka makontento sa kung anong meron ka. Hindi dahil nakakatira ka na ng may bantay, makukontento ka na dyan. Kailangan pa rin na improvement. Kailangan gawin mong 100% or kung di man 100%, mga 90%, di ba, yung precise ng shooting mo. Improve talaga dapat. Di ba sabi ko 100% or 90%. Yun naman kasi talaga dapat yung goal. Dapat bawat bitaw mo ng bola, siguraduhin mong papasok. Yun naman talaga ang dapat gawin para gumaling sa larangan ng basketball, di ba? So ayun mga paps, next time yung part 2 naman, medyo mahaba itong video natin Peace yo!